The alternative learning system of DEP and Lanao del Norte is proud to present the learning sessions for the least, the lost, and the last in the province. The program is a viable alternative to the existing formal educational instruction, encompassing both the non-formal and informal sources of knowledge and skills. Dali na mo! Kay sa ALS, kaugmaon mo, sigurado! Mabuhay, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya, kapipita, maayong buntag, and good morning Bacolod, good morning Lanao del Norte. You are now listening to DXGC 101.3 Grace Covenant FM with DepEd program, Als Radyo sa Kaalam Radio Broadcast. Ug kami ang inyong sulugoon sa kahanginan. Ako si Shikis, Bagnuran ug kauban. Gihapon nato karon ang atong mga magtutudlo sa alternative learning system sa Bacolod District. Hello mga higala. Madungog ninyo ang ELS Radio sa Kaalam Radio Broadcast matag Martes sa takna ng alas 11 buntag ngadto sa alas 12 sa kautuhon. Diin inyong madungog ang mga leksyon o discussion kabahin sa ELS kon alternative learning system sa atong junior high school level. Yes, and before nga atong sugdan ang atong discussion karong adlaw atong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw, atong mga higala diri sa Bacolod ug mga kasigpit nga dapit mayong buntag kaninyo dira, especially sa atong mga ALS learners sa matag barangay dinhi sa lungsod sa Bacolod ug sa tanang maabot aning atong radio station. Magandang buhay, good morning, and of course Ma'am Haim, ato pong i-greet ang ato ang district in charge Ma'am Jasmine M. Maruhom, and of course to our education program specialists Ma'am Christine J. Timo and Ma'am Ivy Madronero, and to our division als focal person Sir Rutsen Escorial, and of course atong warm greetings sa atong schools division superintendent wa nay lain pa Sir Edwin R. Maribuhog, and to our assistant schools division superintendent Sir JVC Vigafria, and of course to our very own CID Chief Ma'am Maria Eva S. Edon, and SGOD Chief Maria Carmela T. Ablin, and to our ever enthusiastic regional als focal person John Franklin Dresser. And now, we are going to have another learning nga siguradong makadugang sa inyong salabutan kabahin sa ALS Life Skills Module 2, and it is all about interpersonal communication. Yes, before atong pasugdan ang atong learning station, naghinaot kami sa atong mga learners nga iandam ang mga learning activity sheets, papel og ballpen og adto kita sa lugar nga dili kita daling nga matugaw. Andam na ba ang tanan? Now, let us listen to discussion nga ihatag sa ato karon ni Ma'am Shikis. Yes, thank you Ma'am Haim. Yan, good morning ALS learners. Are we all set for another learning session? So time check. Still early not? It's already 11:04 in the morning, and once again, this is Teacher Shikis, your teacher on air. So first things first, do not forget to prepare your paper, pen or pencil, as well as your life skills module 2, interpersonal communication skills. Now we are going to talk about sa ato ang learning activity sheet number 2. So today we are going to discuss about non-verbal communication. Unsa di kining non-verbal communication? So we will identify how non-verbal communication impacts the way we give and receive information. So yan, now let us read together our concept notes. So naani siya makita sa inyong learning activity sheet number 2. So stated on your concept notes, nonverbal communication is a way to communicate using your body through gestures, facial expressions, using hands or feet, eye contact, posture, and other ways of communicating without using words or language. Ibig sabihin, pag sinabi natin na nonverbal, ito ay
hindi pasalitang komunikasyon ay ang verbal ay pasalitang komunikasyon, habang ang non-verbal naman ay ibig sabihin ay hindi pasalita o pakikipagkomunikasyon na hindi ka nagsasalita. So ito ay pamamaraan ng pakikipagkomunikasyon na hindi verbal ay sa pamamagitan lamang ng galaw ng katawan, ekspresyon ng mukha, galaw ng kamay at mga paa, at pangungusap ng mga mata. At isa rin dito ang tindig ng tao ay ilan lamang sa mga halimbawa ng non-verbal communication. So mayroon din tayong examples or mga halimbawa kung ano ba ang mga non-verbal communication. Halimbawa nito ay nodding one's head in agreement o pagtango ng ulo para sa pagpapakita ng pagsang-ayon. Ayan, pag maragmuyango ka, ipakita nimo nga na-agree ka sa imong nadunggan or sa imo ang nakita. Napod tayo rolling eyes in disagreement. So this has been identified to be done as a response sa isang hindi kaaya-ayang sitwasyon o tao nga nakita nimo nayuban jud nga mo roll ang eyes good. Ayan, so meron din tayong tapping of foot in boredom. So makita nimo na-board na siya kay nagtap iyahang tiil. Example pod ang smiling na nagpapakita na ikaw ay masaya. So ano pa ba ang mga examples ng non-verbal cues or mga kilos o galaw ng tao na masasabi mo na ito ang naipapahiwatig niya na i-communicate niya sa inyo or sa imong nakita. So example pa ani kay kanang mga may. So meaning murag kitawag ka or you are being pulled. So another example is pagbabay, 'di ba? To say goodbye. Ayan. So natin mga wala ta kabalo nga non-verbal communication na diyan tawag no, wala siya giistorya but alam mo kung ano yung ibig sabihin ng mga ginagawa niya. Ayan, so now pumunta tayo sa ating exercises. Sa inyong papel, gawin ang diagram na nasa ibaba. Sabi dyan, choose 5 o pumili ng 5 non-verbal communication that you frequently use. So, o mga kadalasan mong nagagamit o ginagawa. At kulayan ang kahon gamit ang kulay pula na crayola. Ayan, so pipili ka raw ng 5 non-verbal communication na parati mong ginagawa or ginagamit. So mayroon dyang mga halimbawa kung ano ang mga non-verbal cues na nakalista at pipili ka lang ng 5 dito at yung 5 napili mo ay kukulayan mo ng pula. Ayan. So, yan ang ating lesson all about non-verbal communication cues. So, ngayon naman ay mag-proceed tayo sa ating another learning activity sheet na ating i-discuss, which is learning activity sheet number 3. So now we will discuss or pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa effective listening and speaking strategies. Effective listening and speaking strategies or mga epektibong paraan sa pakikinig at pagsasalita. Sa inyong concept notes ay mayroong 9 o 9 na mga epektibong pakikinig at pagsasalita. So iisa-isahin natin yan. Una, be clear, brief, and concise. And, of course, to the point. Maging klaro at gawin itong maiksi at kung maaari ay diretso sa punto. Kapag mayroon kang i-discuss in public, so make it short. Maging maiksi at gawin itong klaro. Huwag na yung damihan pa yung mga flowery words. Be direct sa kung ano ang gusto mong ipaalam or ipahiwatig sa mga tagapakinig. Another one is use examples to get
to the point. So, gumamit ng mga halimbawa upang mas maintindihan ang iyong gustong ipaalam o ibigay na impormasyon. So, example, sama sa teachers, no? To better understand sa atong mga learners ang lesson, so teachers give example. So, usually put ang mga speakers for us listeners na mas maintindihan natin kung ano yung mga makarelate ta. So, i-localize gani usay sa uban ng ilang examples, no, which is ginapili nila for us to understand more sa ilahang topic nga gihatag, or i-contextualize nila ilang topic for us to understand the topic nga ilahang gidiscuss. So, muna, og mag-speaker tapuhon, no, itong magamit og mga examples to get to the point. Number 3 is be polite and friendly. Ayan. So, maging magalang at maging palakaibigan habang ikaw ay nagsasalita. Next, number 4 is be honest. So, maging tapat kung ano yung dapat na mga points na dapat mong i-discuss, yun lang yung sasabihin mo. So, be honest. Kung ano yung dapat na ma-share, yun yung dapat mong isabi or i-share sa ating mga tagapakinig. Next is be respectful. So, maging magalang sa kung sino man ang yung kinakaharap. So, dili ta mag-matter, no, kung sa iyang economical status diri sa atong society. So, respect is should be given, no, regardless of your societal differences. Next is number 6, when you need to be direct. Speak with respect. Ayan, panatilihin ang pagiging magalang kung nangangailangan ito na nararapat na tugon. Ayan, wag maging arrogante sa gusto mong ipahiwatig. Kapag gusto mong maging direct, so maging magalang ka pa rin. Ayan. Number 7, speak with confidence but not with arrogance. Ayan, magsalita ng mayroong kumpiyansa sa sarili. Pero wag to the point na maging boastful ka na sa pagsasalita. So, magsalita lang ng may kumpiyansa sa sarili. Number 8, be flexible and check the mood and attitudes of others and adjust accordingly. So, makiramdam sa uri ng mga tagapakinig na mayroon ka at matutong mag-adjust according sa mood ng mga audience. So, ayan na yung mayroon tayong mga speakers talaga na alam nila kung medyo matamlay ang crowd or yung mga tagapakinig ay ginagawa itong lively ng ating mga speakers. Kasi nakikita nila kung ano yung mood ng mga audience na mayroon sila sa kanilang harapan. Ayan, so be flexible. So, ating i-check ang mood ng ating mga tagapakinig. Ayan. So, next is number 9. Be aware of body languages. Your own and of course, and that of others. So, alamin ang mga non-verbal cues na ibinibigay mo sa mga manonood at sa galaw o kilos ng iyong mga nanonood or nakikinig. So, isa ito sa makakatulong kung paano mo maiiba ang sitwasyon kung makikita at mapapansin mo ang mga ito. So, makikita mo kasi, bored na pala siya sa topic namin ngayon. So, you give ways or you give some insights naman kung paano mo babaliin yung bored na na-feel ng ating mga audience. Ayan, so be aware of body language, your own and that of others. So once again, ano nga ulit yung mga epektibong paraan sa pakikinig at pagsasalita? Meron tayong siyam na naka-suggest para sa paging epektibo. Una, be clear, brief, and concise, and to the point. Next is use examples to get to the point. Third is be polite and friendly. Pang-apat, be honest. Panglima, be respectful. Next, when you need to be direct, speak with respect. Number 7, speak with confidence but not with arrogance. Number 8, be flexible. Check the mood and attitudes of others and adjust accordingly. And lastly, be aware of body language, your own and that of others.
pumunta naman tayo sa inyong exercises found below your learning activity sheet number 3. So the instruction, make the following diagram. Identify or magbigay ng 6 o 6 na strategies that you use for effective listening and speaking. So write your answer in the box. So yung gagawin nyo, gagayahin nyo yung diagram na makikita sa ibabang bahagi ng iyong learning activity sheet at mayroon dyang 2 column. Column para sa listening at iba namang column para sa ating speaking. So mayroong tig-6 na kahon. So lalagyan nyo ng 6 na mga strategies na nakikita mo maging epektibo sa pakikinig at pagsasalita. Ayan. So paalala and reminders sa itong mga learners to submit your output on your scheduled day of submission. And now we are going to listen once again to Ma'am Jaima for another discussion nga iyang ihatag kanato karon. Shikis. Assalamualaikum and good morning once again, ELS learners. This is Teacher Jaima, your teacher on air. So this time, we will be having last number 4. The title of this last or learning activity sheet is all about choosing a form of communication. So this is under Module 2, Interpersonal Communication. So nowadays, there are many ways of communicating. So you may choose to write an email, send an instant message, a text message, make a phone call, or write a formal letter. This activity will help you understand the different types of communication used in workplace so you can choose the right form depending on your needs. So we have 3 main ways of communicating at work. We have verbal communication, written communication, and electronic communication. So pag sinabi natin verbal communication, ito yung pasalita natin sinasabi ang ating sasabihin, no? Example is face-to-face communication or conversation. So yung harap-harapan kayong nag-uusap. So that's verbal communication. And then pag sinabi naman natin na written communication, pasulat, no? Pasulat natin sinasabi ang gusto nating sabihin. Example is formal letter, mga proposal, 'di ba? And pag sinabi natin na electronic communication, ito yung pag gumamit tayo ng electronic devices like cellphone or laptop. No? At yan ang ating 3 forms of communication. Once again, our 3 main ways of communicating are verbal communication, written communication, and electronic communication. So sa ating last number 4, concept notes, nandyan yung choose a verbal message if. So piliin daw natin ang verbal message if you want immediate feedback. So gusto mo nang agaran na feedback, agad-agad ma-feedback ka. And then choose verbal message if your message is simple and easy to understand. Kung yung message mo is simple lang at saka madaling maintindihan, so choose verbal communication. And then another, you don't need a written record of the interaction. So choose verbal message if hindi mo kailangan ng written record ng interaction ninyo. Another one is choose a verbal message if you can get together easily. Like yung mga malalapit sa'yo, like friend mo or ka-close mo, so you can get together easily, no? So choose a verbal message or communication. And then the last one, choose a verbal message if you want to solve a problem or make a decision. Sa other column, choose a written message if. So pipiliin daw natin ang written communication or message if you don't need immediate feedback. So, pag di mo naman kailangan ng immediate na feedback, piliin natin ang ating written communication. And then, another is choose a written message if your message is complex and requires planning. So, kailangan pagplanuhan pa. So, choose a written message.
or communication. And then the third one is you need a written record for your files. So kung kailangan mo ng written record ng iyong mga files, so choose a written communication. Another one is your audience is more formal. So pag ang audience mo like your boss or mga head mo, so kailangan mo nang piliin mo na lang yung written communication. And the last one is choose a written message if you want to avoid miscommunication. So gusto mong umiwas ng miscommunication, so choose a written message. And then choose an electronic message if you need quick but not immediate feedback. No, so kailangan mo ng quick na yes ma'am, mabilis at hindi mo naman kailangan ng immediate feedback. And then choose an electronic message if your message is simple but you are physically separated. So yung message mo is simple lang pero magkalayo kayo, no? And then another is choose an electronic message if you need an electronic record. No, like sa Messenger, kung gusto mo nang may record ka doon sa mga conversation nyo, so choose an electronic communication. And then another one is choose an electronic message if you are geographically spread out or want to avoid time zone barriers. And then the last one, choose an electronic message if you want to avoid miscommunication. So pareho lang siya sa written communication. So that's our last number 4 concept notes. So let's proceed to our exercises. This is 10 points. The direction is choose 4 verbal, 3 written and 3 electronic forms of communication in the word bank and categorize them in the corresponding columns below. So meron tayong mga words dyan. Pipili daw tayo ng 4 na verbal, 3 written and 3 electronic forms of communication. So may mga makikita kayong words dyan like face-to-face conversation, fax, memo, voicemail, project website, phone or landline, training, written report, webinar, instant messaging or FB, Facebook. And we have mobile phone interview, presentation, business proposal, conference call, email, mailing list, meeting, letter, email, video conference, and text message. So, ikakategorize daw natin yan, no, kung saan sila bilong. 4 lang, 4 lang yung pipiliin natin for verbal, and then 3 sa written, and then 3 sa electronic forms of communication. So, ikakategorize natin yan. Dito natin lalagay sa mga blank. And I think that's all for our last number 4. Yes, Ma'am Shikis. Now, another topic na po na ito ihatag, Ma'am Haim, no? It is all about giving exceptional customer service. So, unsa ni nato ni nga mahatag nato ang the best nga customer service para sa ato ang mga parokyano or atong mga customers. So, now we are going to identify ways to give exceptional customer service. So, kung ikaw gusto ka nga magtukod og imo ang kaugalingon nga negosyo or naa kay negosyo karon, I believe nga mao kini ang usa sa makatabang nga magbalik-balik sa ato ang mga customers. So, in giving exceptional customer service, it is essential that we anticipate the customer's needs. Next is understand what the customer is thinking and meet and exceed the customer's highest expectations. So, ayan, sabi daw na kapag gusto natin na maging exceptional yung customer service na maibibigay natin sa kanila, importante daw na malaman ang mga pangangailangan ng ating customers.
So I believe no, kapag ang isang customer ay pumasok sa iyong negosyo, sa iyong tindahan, ay naroroon yung mga hinahanap, sa tingin niya ay naroroon yung mga hinahanap niya na mga services or mga products na ino-offer ng isang negosyo. Next is, intindihin kung ano ang iniisip ng ating mga customers. So, believe jud ko aning na yung mga negosyo bitang wala sila kabalo sa ilahang the name of the product that they are looking for, but i-explain nga nila sa nagtinda, magets na dayon siya at sa mga ipangita sa ato ang mga customers. So meaning you are very knowledgeable and you are having your specialty sa kung unsa imong gina-offer sa imo ang mga customers. So dapat maintindihan natin kung ano yung gusto nilang makuha na serbisyo sa ato ang ginegosyo or at ang service nga gina-offer. Next is meet and exceed. Ibig sabihin, mas taasan pa ang mga high expectation ng ating mga customers. So, naa sila high expectation, no, labuan pag yun na nato. But because through this, manggod no, nga, kung high ilang expectation na ganyan, and then mas mo exceed pag yun ta sa atong paghatag sa customer service nga gikinahanglan, pwede ta nilang ma-recommend. So, it is a way po to give proper bitaw nga suggestion pod or feedback pod nila sa ibang tao nga gwapo ni siya nga gwapo ang serbisyo ani nga negosyo. So mao na nga taasan pa gyud nato ang labuan nato ang ilang mga gi-expect nga service nga ilang gi-expect sa imo ang negosyo. Yan, so again, for exceptional customer service, it is essential that we anticipate the customer's needs. Next is understand what the customer is thinking, and of course meet and exceed the customer's highest expectations. So now let us go to our exercises. So sa itong exercises, it gives 10 points. So mayroon tayo ditong 4 na sitwasyon. So, study the 4 customer feedback below. Ayan. So, experiences sa itong mga customers. You're going to identify if the customer in these scenarios have a positive or a negative customer experience. So, check the corresponding column. So, meron tayong 3 column na makikita sa ating exercises. Una, ang customer feedback. Tapos, another column for positive at another column naman for the negative. So, you are going to check kung naging positibo ba or naging negatibo ang karanasan ng ating customer. So, customer feedback number 1. Sabi dyan, I went to the new hair salon and I felt happy as soon as I walked in with everyone smiling at me and being nice. Although I know they work very long hours. So, ayan. Ano sa tingin nyo yung experience ng ating customer dito? Positive ba ito or negative? Number 2. I went to get my hair trimmed. Magpapagupit daw siya. While I was waiting, hairdressers were arguing with one another and taking scissors from each other's stations without asking for them. I was uncomfortable and left. Ayan, so magpapagupit to sana siya ng buhok. Tapos yung mga hairdresser sa salon na napuntahan niya ay nagkakaroon ng argument or parang nag-aaway. Tapos kumukuha pa ng mga gunting sa station ng iba kahit hindi ito nagpapaalam. So, yung customer ay naging uncomfortable at umalis. Ano kaya ito? Positive or negative? Number 3. I was eager to see the new hair salon, so I went to ask for prices. So, nagtatanong siya kung magkano ba ang mga serbisyo na ino-offer ng isang salon. When the woman working there realized I just wanted to know the cost, she looked at me disappointed.
I did not feel welcome. So, ayan. So, nung nalaman ng babae na or nung attendant na nagtatanong lang pala siya ng mga presyo, she looked at me disappointed. So, parang nalungkot yung nag-attend sa kanya ng mga queries niya. So, sabi niya, I did not feel welcomed. So, ano ba ito? Positive or negative? Number 4. I went to have a haircut and there was a long wait. But they gave us tea, magazines to read, and kept us informed about the waiting time. So I did not mind waiting because I felt comfortable. So magpapagupit sana daw siya pero maraming nakapila. So mahaba-habang hintayan ang nangyari. But sa paghihintay nila, binigyan sila ng tea or tsaa, mga magazine na pwede nilang mabasa at parati silang ina-update kung ilang oras na ba yung natitira para sila na yung ma-cater ng ating mga hair sa ating barber siguro, no? So, sabi niya, I did not mind waiting because I felt comfortable. So, hindi niya napapansin na mahaba-haba na para ang oras ng kanyang paghihintay dahil comfortable daw siya. Ano ito? Positive or negative? Ayan, now that we are done from our 4 learning topics na ating nabigay ngayong araw, so ating mga learners, no, we would like to remind you to do not forget to submit your output on your scheduled day of submission. Ayan, so ipasag yun in taon na para ma-update po sa itong mga teachers ang inyo ang MLP wherein doon isusulat yung mga graded recorded na mga outputs niyo mga learners. Ayan, so of course, we would like to congratulate our ALS learners sa atong recent activity, no? Atong kulminasyon ng buwan ng wika. Ayan, sa lahat ng lumahok, nakisaya at nagkaroon ng dagdag ng kaibigan. At lalong-lalo na sa mga nanalo sa iba't ibang patimpalak mula sa tagisan ng talino, poster making, iba't ibang luto na gamit ang pangunahing sangkap na munggo. Ayan, at ang larong Pinoy. So hanggang sa susunod na mga activity natin, no, sa Als Bacolod District, we would also like to thank our barangay poblasyon headed by Ma'am Sonia Barnaquia for allowing us to use their covered gym as our venue. So, no, balik-balik dyan may aning barangay hall nga sa poblasyon, no, pero grabe dyan kabutan ni sa atong mga officials sa ato ang barangay, no, because they allowed us to use their venue sa ato ang kulminasyon ng buwan ng wika. And I hope, and pasalamat po sa itong mga kauban sa buhat na sa itong mga ALS teachers, no, kay kugihan dyan kayo sila na mutos para na ay mga mahatag na pahalipay sa ato ang mga learners. And of course, to our LGU for giving us support para aning proposal ng mga activity. And indeed, it was successful. Ug sa makausap pa kami ng hinawot nga daghan inyo ang nakatunan ug nadungagan ang inyong kaalam na nahatag sa atong learning session karong adlaw. Ug sa atong mga ALS learners, we are now approaching our first quarter portfolio assessment. So please comply and do the activities given by your respective teachers. Ako atong pasalamat sa kadasig sa atong mga magtutudlo og determinasyon sa atong mga learners nga sa mga effort nga gibuhat aron makabot ang atong mga pangandok. Laban lang ELS learners. Og dili nato malimtan og pasalamat sa atong partner sa pag-implement ani atong programa sa ELS Radio sa Kaalam, no other than DXGC 101.3 Grace Covenant FM. Atong kinasing-kasing nga pagpasalamat sa atong Municipal Administrator, Engineer Joselito E. Miquiabas, sa atong Station Manager of DXGC 101.3,
Grace Covenant FM, Ma'am Erlinda G. ng CAS, and to our mga all-around DJ for assisting us always. Yes, and sa atong maaptikon and supportive Municipal Mayor Honorable Judith V. Miquiabas, and to our Vice Mayor Attorney Alphonse Johnson Marcera, ug sa atong mga barangay captains sa mga nagkadaiyang barangay sa ato ang lungsod sa Bacolod. Salamat kay sa pagsuporta for the implementation of ALS sa tag-barangay. Daghan kayong salamat. And thank you so much sa walay sawang pagsuporta for the least, the lost, and the last in the province of Lanao del Norte. ALS is not a second-class education, but a second-chance education. To better days ahead, padayon pagsidlak Bacolod.